ay magandang umaga po sa bawat isa po sa atin. Sandaling tayo po muna ay manalangin po. O Diyos, muli sa aming pag-aaral ng iyong salita, panalangin namin, Panginoon, ang pagkilos niyo po. Panalangin namin, O Diyos, na ikaw ang isang pamagitna po sa aming pong kalagitnaan. Samahan po kami, Panginoon, ng iyong kaluwalhatian, ng iyong presensya at ng iyong kapangyarihan, Panginoon. Dalayan po namin, kami na narito ipong ilubog sa iyong banal dugo o aming Panginoon. O Diyos, aking dinadalangin ang patuloy na pagkilos niyo po sa bawat isa po sa amin. Ang pagpapala mo ay patuloy nga pong dumaloy sa bawat isa po sa amin. Panginoon, dinadalangin ko ng bawat isa po sa amin na maging bukas ang aming mga puso at isipan, maging ang aming mga pandinig, ay selyuhan po, Panginoon, lang isa ng banal na langis ng aming Panginoon. At talangin namin na kami na narito ilabag po sa dugo ng aming Panginoon Jesus. Dalayan po namin, Panginoon, na naman po, Panginoon, mga salita na maririnig maging sa mula po sa iyong salita, ito itanggapin ng bawat isa at manuwaan at bigyan ng wisdom and knowledge ang bawat isa po sa amin. Ng bawat salita na kalamarinig at mensahe, ito ay matatanim sa kalang puso at isipan at hindi sila magkakaroon ng anumang negatibo sa kung paano nila ito tatanggapin. Ng bawat salita o sermon o mensahe, ito ay magiging liwanag sa kanila at malaking pagkaunawa. Maging Panginoon sa iba namin mga kasama, nadalayan ko ang pag-ingat mo sa kanila. Maging Panginoon, ang mga kasama po namin na nakasama namin sa Orange sa at sila ay nanonood sa every live, ang proteksyon mo rin po, Panginoon, ay sa kanila. Sila rin po, Panginoon, iyong ilubog sa iyong banal na dugo. Ang iyong presensya, Panginoon, ikaw na rin po, Panginoon, maramdaman na kahit nasa malayo sila, ikaw ka lang nararamdaman. Maging Panginoon kay Sister Madel. Dalahin ko ang pagkilos mo sa kanya, patuloy na pangunguna mo sa kanya, at aking dalangin din na iyo Panginoon ipakita sa kanya kung ano ang magagawa mo sa kanyang buhay. Maranasan niya, O Diyos, patuloy ang iyong kapangyarihan sa buhay po niya. O Diyos, panatilihin po, Panginoon, ang iyo po, Panginoong presensya ang siyang kumilos sa aming po kalagitnaan. Sa ngalan po na aming Panginoong Jesus. Amen. Sandali, magbukas tayo ng Bible po natin. 1 Corinthians chapter 6. Diyan po tayo ngayon sa ating pong sermon series. 1 Corinthians chapter 6. Nakaraan po, nandun tayo sa chapter 6 verses 1 to 9. Ngayon, dito naman tayo sa 6. Hanggang 11 pala yung binasa natin nakaraan. Dito tayo ngayon, chapter 6, verses 9 to 20. Pero hindi ko po muna babasahin yung kabuuan. Gusto ko lang pong basahin po muna yung verses 19 hanggang 20. Ang sabi po ay ganito: hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at tinanggap ninyo mula sa Diyos? Ang inyong katawan ay hindi talagang inyo, kundi sa Diyos. Binili niya kayo sa malaking halaga. Kaya gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. Okay. Ulitin ko po ha. Ito pong pinag-aaralan po natin ay sermon series. Sabi ni per chapter ang pinag-aaralan natin. Minsan ay hindi buong chapter hinahati natin para matutunan natin pong mabuti kung ano po sinasabi po ng salita ng Diyos.
dahil nandito po yung nakadepende yung ating pong pananampalataya, at dito rin tayo halos kumukuha ng tungkol dun sa pag-aayos ng ating church. Amen po ba? Nakaraan ay tungkol po sa church discipline ang ating pong pinag-usapan na siyang ating nga pong gagawin na para po sa ating church, hindi para meron tayong ipahiya o pagalitan. Ito ay para iayos po ang lahat. Para talagang masabing organisado tayong church. Okay? Dito tayo po ngayon. Ito po ay meron pong, ito po yung tumutukoy po, ito pong chapter na ito, itong mga verses na ito, tumutukoy po ito sa gospel and sexual sins. Yan. Alam niyo po, nakaraang taon, kung naalala niyo po, wala pa hong pandemic, naging mainit na usapin ang ipinapanukalang batas sa Kongreso na yung tawag nilang SOGI Bill. SOGI ba o SOGI? SOGI Bill. Na ang ibig sabihin ng Sexual Orientation and Gender Identity and Expression Equality Bill. Now, hindi po natin i-discuss yung particular na bill na po iyan. At hindi rin naman po gaanong kaalam po sa tungkol po sa gusto nilang isang batas na yan. Now, pero tayo po at ang mga evangelical church ay opposed po sa bill na yan. Hindi dahil sa gusto nating i-discriminate ang mga homosexual. Naniniwala po tayo na lahat po ay nilikha ng Diyos. Lalaki at babae, kahit yung mga ayaw tanggapin o ayaw nilang tanggapin sa sarili nila na sila yung mga lalaki at babae, sila po ay nilikha rin po ng Diyos. At dapat rin man po natin silang respetuhin bilang image bearer, bilang kapwa-tao. We oppose that bill dahil sa ilang mga provision na maaring mag-compromise na mga biblical conviction po natin about church, sa membership, sa marriage, at sa kung ano pa. Maisabatas man yan o hindi, handa po tayong harapin ang mga consequences ng ating pong pananampalataya at paniniwala sa salita ng Diyos. Now, kung sakali mang maisabatas na ang SOGI Bill, kayong core leader, nakikinig po kayo sa akin, core leader, parang hindi Kung sakali mang maisabatas na yan, yung SOGI Bill na yan, tanong ko sa inyo, kikinig kayo, malagay itong tanong na ito. Ang tanong ko po sa inyo, babautismohan ba ninyo at tatanggapin nyo ba sa church yung mga homosexual at transgender, at pagkatapos makikita na ninyo sila dito na tatayo at sila na ang magdilig sa worship team, at ganun pa rin sila kung kumilos? Isipin nyo na lang, imagine ninyo, binatismohan ng core leader, tapos bigla silang pinalitan, yung transgender ang tatayo dito. Maramdaman pa kaya natin presensya ng Diyos nun? Hindi natin alam. Now, kahit pasabihin ni, ano bang pangalan ng baba, na yun, transgender na yun, na naging popular ng bathroom incident, si Gretchen, Gretchen Gis ba yun? Paano man ang pangalan niya, kung si Gretchen Gis o Diez? Naalala niyo yun? Yung bakla na transgender na pumasok doon sa bathroom ng mga babae. Sabi niya, God love us. God accept us. Na malinaw na meron po siyang ibang conception ng Diyos. Ibang Diyos po yung tinutukoy po niya. Hindi po ang Diyos ng Bible. Dahil sabi po sa Bible, sa 1 Corinthians chapter 6 verse 9, sabi diyan sa chapter 6 verse 9, hindi ba ninyo alam na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos?
Na nilinaw po yan ni Pablo kung sino-sino po yung unrighteous. Mga unrighteous na hindi karapat dapat mahalin at tanggapin ng Diyos. Kaya sabi niya sa verse 9, ito po yung verse 9, sabi diyan, nandiyan na ba? Huwag ninyong dayain ang inyong sarili. Ang mga nakikiapid, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nanghangalunya, nakikipagtalik sa kapwa lalaki o babae. Now, ang federasyon po ni Gloria Diaz, hindi naman babae ang kinakasama nila. Sa kapwa nila lalaki sila, nakikipag-sex. Now, ang LGBT, ang agenda po na pinupost po nilang maging acceptable yung sa lifestyle ay hindi lang po sa society, kundi pinupost din po nilang maging acceptable din sa Diyos. Yung homosexuality. Ang gusto po nila na itong agenda nila ay tatanggapin ng church. Kayo ba, agree ba kayo na tatanggapin ang LGBT sa church? Tapos ikakasal? Isa yan sa gusto po nilang i-post na agenda na kapag ang pastor tumanggi, kulong si pastor. Eh, buti na lang, wala akong lisensya at wala na akong planong kumuha. Doon na lang ako kay Pastor Rudy manghihira para siya. Nabiro lang po. Magalit sa akin si Pastor Rudy. Gusto nanonood yan. Sorry po. Sorry po, Bishop. Now, okay mga kapatid, huwag po tayong padadala po sa agenda po nila. Ang agenda ng Bible bilang Word of God, ang hawak po natin. Kasama sa mga unrighteous, yung mga men who practice homosexuality. Now, ito po mga LGBT, kung hindi sila magsisisi at hindi nila ilalagay ang kanilang pananampalataya kay Jesus, mapapahamak po sila magpakailanman. Hindi lang po sila, pati po lahat ng mga unrepentant sexual sinners. Yung mga nakikiapid, nangangalunya, nakikiapid sa kapwa lalaki o kapwa babae. Now, very clear po yung teaching ng Scripture na ang homosexuality, kasama pa ang iba pang sexual sins, ay hahatulan po talaga sa paghahatol po ng Diyos. Pero extreme, unloving at anti-gospel naman yung attitude po ng ibang Christian na para bang itong mga homosexual ay fixed na ang destiny nila sa impyerno. Ganyan po sila kung makapagsalita. Mga yan, impyerno mga yan. At titigas po magsalita. Parang hindi na po unloving, para bang unloving na po sila. Masyado silang nakapokus dito sa verses 9 and 10. Nakalimutan nila na meron pang verse 11. Meron pong mabuting balita po para po sa mga LGBT. Sabi mo sa katabi mo, may good news pala sa iyo. Wala yan dito, ano? Na meron pong good news para po sa mga LGBT. Ano ba yun? Di ba G-girl, B-boy? Di ba kayo girl? Di ba kayo boy? Okay. Iba pala meeting ng LGBT, ano? Kasi, ito po mga members po ng church sa Corinth, ang iba po sa kanila, yung mga Christian po doon sa Corinto, ang iba po sa kanila, kabilang din po sila doon, dati. Tingnan niyo po yung verse 11. Sabi ni Paul, ganyan ang ilan sa inyo noon. O, kabilang sila dati, may mga homosexual talaga sa panahon doon po sa Corinto. Ganyan ang ilan sa inyo noon. Subalit, nilinis na kayo sa inyong mga kasalanan at ginawa na kayong banal ng Diyos. Pinawalang sala na kayo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo at sa pamamagitan ng Espiritu ng ating Diyos. Na meron pong pag-asa.
at kapatawaran na ang na kay Kristo ay meron pong bagong buhay sa pamamagitan po ng Holy Spirit. At i-share po natin ang good news sa unrighteous. At makikita po natin yung kapangyarihan ng Ebanghelyo na ililigtas po sila at babaguhin din sila. Amen. Now, yung verse 11 po, hindi lang po ito good news para sa kanila, kundi ito po ay para po sa ating lahat. Now, hindi lang naman sila ang mga makasalanang karapat-dapat sa paghatol ng Diyos. Tayo din. Right. Hahatulan din tayo eh. Hindi lang po mga homosexual ang hahatulan ng Diyos. Sabi sa verse 9 and 10, mapapasa nyo dyan kung sino yung mga hahatulan ng Diyos. Sabi nga dyan eh, pati mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, nagnanakaw, sakim, naglalasing, nanlalait ng kapwa, o nandaraya. Alam nyo, hindi pa ho kumpleto yung listahan na yan eh. Ang punto po dito ni Pablo, lahat ng makasalanan, Right. kabilang po tayong lahat doon. Amen. Hindi lang po ang homosexuality o anumang sexual sins na para bang yun na ang pinaka malalang kasalanan. Kung equality ang pag-uusapan, lahat po tayo ay pare-parehas na makasalanan. Right. Pare-parehas po tayo makasalanan sa harapan po ng ating Diyos. Lahat po tayo ay haharap po sa paghahatol po ng Diyos. Kaya nga ang Ebanghelyo ay mabuting balita para po sa lahat ng uri ng makasalanan. Na mula po dito sa chapter 5 hanggang sa chapter 6, meron po siyang special emphasis tungkol po sa mga kasalanang sexual. Kasi issue po yan sa church po nila noon. At issue pa rin kahit po sa panahon natin ngayon. Kaya kailangan po nating pag-usapan ito. Kahit may mga bata pa ho dito. Kahit may mga bata nakikinig pa dito sa atin. Dapat po tayo maging responsable bilang mga magulang at leader ng church na ituro sa kanila ang itinuturo ng salita ng Diyos patungkol po dito. Lalo pa ngayon na maaaring makompuse po sila sa naririnig po nila sa society natin. At hindi po dapat iwasang ituro yun sa church. Right. Kailangan po kasi sa panahon natin ngayon, ang tindi pa man din ng social media. Napansin niyo? Right. Sobrang tindi ng social media. Maraming mga ipinapakitang kahalayan. Hahayaan na lang ba natin na ang social media ang magtuturo sa mga bata ng kahalayan? Papayag ba kayo? Hahayaan nyo ba na yung cellphone ninyo, ibigay nyo lang sa mga bata, sa mga anak ninyo at manood yan nung hindi nyo nababantayan, nakakapanood na pala ng mga kahalayan, kahubaran. Yung iba naman sa atin, hindi siguro nag-i-struggle sa sexual sins. Pero meron ka pa ring responsibility sa mga kapatid mo na ganyan ng struggle. Sabi mo sa katabi mo, meron kang responsibilidad. So yung focus po ni Paul sa chapter 5 ay corporate responsibility para labanan ang kasalanan. Right. Lahat ng kasalanan at lalong higit po ang sexual sins. Ang church po ay nakikipaglaban po sa kasalanan. Right. Kung nagpapatuloy ka sa sexual sins, atahan mo at huwag kang magtaka, tasawahin ka, didisiplinahin ka, tutulungan ka na matuto ka sa kung paano mamuhay o mamumuhay sa kabanalan. Pero ang church po ay hindi po perpekto. Hindi lahat na kami na mga leader ay available po palagi. Hindi naman po kami mga manghuhula.
At yung mga leader na yan, hindi naman po sila manghuhula para malaman kung sino ang may itinatagong kasalanan. Gusto niyo ba lagi ang mga leader natin titig sa inyo, sasabihin, may ginawa kang kalokohan no? Tiyak ma-open kayo. Medyo parang meron ko lang ikinilo sa iba. Ikaw ha? Tumigil ka. Bakit ho? Ano ang ginawa ko? Ayaw naman natin palagi ganun. Na ang bawat isa po sa atin ay meron pong tinatawag na personal responsibility na dapat pong gamitin. Maaari ding may pagkukulang ang church, pero hindi mo dapat i-blame ang church o sino mang leader o ibang believer dahil hindi ka natulungan. Na gusto ka naming hatakin palayo sa kasalanan. Pero, paano kung pilit ka namang nagtatago? Sabi mo sa katabi mo, huwag ka naman kasi magtago. Paano ka mahatak palayo? Eh, kapit na kapit ka naman. Ang higpit ng pagkakayakap mo sa kasalanan. At kung alam mo namang nagkakasala ka, ikaw na ang lumayo. Tama. Iwasan mo magkasala. Nakakatawa minsan eh. Pag nakita si pastor, tago agad. Meron ko na na-tsempohan ko talaga eh. Ang sarap pa ng parang sosyal pagkakahapon ng sigarilyo. Nang makita niya ako, sabi ko, bakit natago pa nito? Anong kinalamo ko siya? Yung iba naman, meron talagang bote, nung makita ko sa malayo, pero natanong ko siya. Sabi, ay, pastor! Ha? Bakit pag si pastor, ang nakikita, itatago nila kung mali nilang ginagawa. Pero hindi natakot sa Diyos. Ay, kita naman sila ng Diyos. Sabi ko, bahala ka. Di mo nakakita ka naman ng Diyos. Now, 1 Corinthians 6:18, sabi po ay ganito. Iwasan ninyo ang immoralidad. Ito po ay utos na dapat pong sundin. Sabihin, layuan. Takbuhan yung kasalanan na yan. Takbuhan ang kasalanan yan, palayo. Lalo kapag immoralidad na, hindi yan nilalapitan, nilalayuan po yan. Meron po tayong responsibility na araw-araw nalayuan po ang kasalanan. Tulad po ni Jose, sa Old Testament, na kahit na ang asawa na ni Potiphar ang lumalapit sa kanya, parang palay na lumalapit sa manok. Parang gano'n no? Kahit yung asawa ni Potiphar na ang lumalapit sa kanya, araw-araw, at talagang tinutokso niya si Jose. Pero siya yung lumalayo. Kasi alam niya, sabi niya, hindi ko magagawa ito. Ito ay isang malaking kasalanan sa Diyos. Ganun siya kung magsalita. Kasalanan yun. At kung kasalanan, ibig sabihin, delikado. Tama? Right. Parang lang yan eh. Kung may sunog, lalayo ka. Hindi ka papasok sa loob. Alam mo may sunog eh. Papasok ka ba doon? Pag pumasok ka doon, sunog ka. Now, dito sa Corinto, maaari ang issue na tinutukoy ni Pablo ay may kinalaman po sa templo or ritual prostitution. Kaya po niya binanggit yung mga prostitutes sa verses 15 and 16. Galing kasi sila sa uri ng relihiyon, yung ibang Christian po doon sa Corinto, galing po sila doon sa relihiyon na may mga sexual activities na involved po sa mga rituals po nila. Sabi niya, talatang 15,
Hindi ba ninyo alam na ang inyong mga katawan ay mga bahagi ng katawan ni Kristo? Kukunin ko ba ang bahagi ng katawan ni Kristo upang gawing bahagi ng katawan ng isang babaeng nagbebenta ng aliw? Hindi. 16. Hindi ba ninyo alam na nagiging isa ang katawan ng bayarang babae at ang nakikipagtalik sa kanya? Sapagkat sinasabi sa kasulatan, ang dalaway magiging isa. So, baka di pa nila na-overcome yung lifestyle na yon, yung iba sa kanila. Yung iba sa kanila, ang feeling nila, okay lang yun. Parang ganun ang feeling nila. Pero yung word na ginamit niya na sexual immorality, na sa Greek word ay porneia, ay tumutukoy po ito sa iba't ibang uri po ng sexual sins. Kasama na dyan yung homosexuality, adultery, flirting, premarital sex, sexual fantasies, pornography at masturbation. At any sexual sin na labas sa tipan na mag-asawa. Sabi nga, huwag kang maglaro ng apoy kung ayaw mong masunog ka. Instead, ang sabi ni Apostol Pablo sa verse 20, glorify God in your body. Amen? Amen. Now, meron pong kasalanan na dapat iwasan. Meron ding utos na dapat sundin. Hindi po sapat na sabihin mo lang na, hindi naman ako katulad ng iba. Hindi naman ako katulad ng iba na sexual sinners. Matanda na ako, wala na sa akin yan. Oo nga, matanda ka na. Pero, naluluwalhati mo ba ang Diyos sa anumang ginagawa mo sa katawan mo? At kung struggling ka man ngayon sa kasalanan sexual, ang iyong pangunahing goal ay hindi kahinahunan o yung nakakaiwas ka na sa porno. Ang goal ay luwalhatiin ang Diyos sa paraan ng paggamit mo sa iyong mata, sa iyong isip, at sa iyong kamay. Nakukuha niyo ibig kong sabihin? Amen. Ang dapat na maging driving passion sa heart po natin ay mamuhay para sa ultimate purpose po natin. At ito yung glorify God. Amen. 1 Corinthians 10:31, sabi nga dito, kaya nga, kung kayo'y kumakain o umiinom o naman ang ginagawa ninyo, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. Tama ba yun? Ano? Tama. Then, dun sa Romans chapter 6, verse 12 and 13, ito pa ang sabi, huwag na ninyong paghariin ang kasalanan sa inyong katawang may kamatayan para hindi na ninyo sundin ang masamang hilig nito. Huwag na ninyong gamitin ang alimang bahagi ng inyong katawan sa paggawa ng kasalanan. Sa halip, ialay ninyo ang inyong sarili sa Diyos. Bilang mga taong binigyan ng bagong buhay, ilaan ninyo sa Diyos ang inyong katawan sa paggawa ng kabutihan. Magbabago lang po ang paggamit mo sa katawan mo kung magbabago ang pananaw mo tungkol sa kung para saan ang katawan mo. Yung lifestyle mo, mababago lang kung magbabago ang worldview mo about the purpose of the body. Sa ganun din sa paglaban sa kasalanan sexual, sa paglaban sa kasalanan sexual, kasi sabi ni Paul, verse 13, ang katawan ay hindi para sa sexual na immoralidad, kundi para sa paglilingkod sa Diyos. Now, gusto po ni Pablo na kumbinsihin po sila na maalis yung dating nakagista nilang paniniwala na ang katawan ay para sa kahalayan at kalaswaan. Yung kasi yung paniniwala nila. Gustong maalis sa isip yun. Gustong maalis ni Pablo sa isip nila yon.
Parang nasabi lang, ang tunang katawang to para sa kahalayan at kalaswaan. Now, yung paniniwala nila na dahil ito daw ay nakakasatisfy, nasisiyahan sila, it must be good daw. Yan po yung deceitfulness ng kasalanan. Na ma-overcome lang natin yan kung titigilan na po natin yung mga justification na ginagamit po natin para para mabawasan lang yung guilt natin. Na hindi niya ibig sabihin, parang ginajustify pa. Wala namang problema yung ganito. Okay lang to. Napupunta rin pa rin naman ako sa church. Ayos ano. Na alam natin, guilty tayo sa kasalanan natin. Pero somehow, yung heart po natin ay may ganito pong katinding kapasidad na kumbinsihin yung ating pong isipan. Sabi mo yung puso mo, ikukumbins yung isip mo na okay lang yung ginagawa mo. Tulad po nito mga slogans o mga hugot. Yung mga hugot po ito mga taga-Korinto eh. Yung nandiyan sa verse 12, ang unang hugot po nila ay, all things are lawful for me. Pwede kong gawin ang kahit ano. Totoo yan. Ngunit hindi lahat ng bagay ay nakakabuti sa iyo. Kaya kahit pwede mong gawin ang kahit ano, parang sinasabi ni Paul oo nga, pwede mong gawin kung ano gusto mo. Kahit ano pa. Pero, sabi ni Paul, hindi ako paaalipin diyan. Pwede kong gawin. Meron akong karapatang gawin. Kung anong gusto kong gawin. Okay, sige. Sabi ni Pablo. Pero tandaan mo, not all things are helpful. Sabi ni Paul, hindi lahat ng gusto mong gawin ay makakabuti sa iyo. Tulad ng mga sexual sins. Yan po ay makakasama sa iyo. Sabi nga sa verse 18, sabi niya, layuan ang kasalanan. Andiyan? Ayan, sabi. Layuan ninyo ang pakikiapid. Sa English ay fornication. Ibig sabihin po ng fornication, pagsasamang hindi pa kasal. Na malamang naman na di sinasabi ni Pablo dito na ang ibang kasalanan ay walang epekto sa katawan natin. Tulad ng katakawan, katamaran. Wala bang epekto sa katawan natin? Yung pagiging matakot sa pagiging tamad, may epekto yan. Pero iba po ang bigat ng sexual sins. Tulad ng ang magiging bunga, pag mahilig ka sa sex, aabutin mo yung sakit. Yung, ang tawag nila doon, STD, sexual transmitted disease. O AIDS. At kung ano pa. Pero kung maiiwasan mo man yung mga sakit na yan, kung makakaligtas ka man sa mga sakit na yan, ramdam mo pa rin naman yung negative consequences ng kasalanan yan. Ramdam mo yan. Yung mga negative consequences na yan. Wala kang sakit. Pero, usigin ka ng budhi mo. Hindi ka patatahimikin yan. Na meron pa siyang isang sagot na hugot na meron akong karapatang gawin kung ano ang gusto ko. Sabi niya sa verse 12, ngunit hindi ako magpapaalipin sa anumang bagay. Akala mo kasi yan ang definition ng freedom. Freedom ako. Nagawin ko kung ano gusto ko. Hindi yan ang tunay na ibig sabihin ng freedom. Slavery yan. Kapag control ka by your own passions. Ang tunay na kalayaan po ay matatagpuan po sa pagsunod sa Diyos, hindi sa pagsuway sa Kanyang kalooban. Na ang second hugot, pangalawang hugot dito mga taga-Korinto noon, ang pagkain
ay para sa tiyan at ang tiyan ay para sa pagkain. Yan yung sinasabi sa verse 13. O, totoo naman, kailangan talaga natin kumain. At kinakain natin kung ano yung gusto natin. At makakabuti sa atin. Hindi tayo mabubuhay na walang pagkain, di po ba? Right. Kahit lugaw nga lang, di ba? Buhay ka dyan. Correct. Pero, meron naman pong value ang fasting. Hindi ka muna kakain. Tulad po ng ginawa ni Jesus. Sabi niya, man does not live by bread alone. Kaya sagot ni Paul, God will destroy both one and the other. Sabi niya, pansamantala lang. Not for eternity. Huwag mong gawing misyon sa buhay ang pagkakaroon ng temporal satisfaction. Ganon din sa sex. It is good, yes. Pero huwag mong isiping kailangan mo ito para sa iyong kasiyahan. Gusto ng Diyos na pambalitan po natin yung pananaw natin, the body is for sexual immorality. Yung pananaw na the body, kailangan alisin natin ng katawang tayo for sexual immorality. Dapat ang maging pananaw po natin, the body is for the Lord. Yung bang masasabi natin at mapapaniwalaan natin with firm conviction, ang katawang ito'y sa Diyos. Ito ay para sa Diyos. Yan dapat ang pananaw natin at sinasabi natin sa katawan natin. Ang katawang ito ay hindi para sa kahalayan at sa immoralidad. Ito ay for the glory of God. Amen. Kailangan firm yung conviction mong ganyan. Yung conviction mong ganyan. Ang katawan ko ay para sa Diyos, ang buhay ko ay para sa Diyos. Ang lahat ng gagawin ko sa katawan ko at sa relasyon ko sa ibang tao ay para sa Diyos at ayon sa kalooban ng Diyos. Amen. Dapat ganon. Romans 14:7, sabi diyan sa Roma 14:7, walang sino man sa atin ang nabubuhay o namamatay para sa sarili lamang. Kung tayo nabubuhay para sa Panginoon, para sa Panginoon tayo nabubuhay. Na itong katawan po natin, akala natin dati ay pag-aari natin ito. At magagawa natin kung anong gusto natin. Mali. Pag-aari ito ng Diyos at tayo'y katiwala lamang po. Ang tanong, will we trust God with our body? Na He is a good owner? We can trust Him na kung ano ang sinabi niyang mabuti, yun ang mabuti. Amen. Pero bakit nga ba? Bakit nga ba ang lalim ng unbelief heart natin? Para bang ang hirap natin na kumbinsihin yung sarili natin na the body is for the Lord and the Lord for the body. Gusto natin, tayo pa rin yung may authority. Hindi lang yan ang problema ng LGBT. Problema po natin pong lahat po yun. Kaya po 3 beses sa argument ni Paul, sa introduction niya na, do you not know? Yung sa verse 15, 16, and 19. Mula pa sa chapter 5, ang favorite na hugot ni Pablo diyan, hindi nyo ba alam? Hindi mo nakatabi mo, hindi mo ba alam? Hindi ho dinaan ni Paul ang laban sa kasalanan sa pamamagitan lamang po ng pagkukwento, kundi sa pamamagitan po ng pagpapaalala sa kanila ng mahalagang doktrinang nakasentro po sa ating pong Panginoon sa Kristo. Na ano po yung mga ito? Una, yung sa verse 40 na yan, our resurrection with Christ. Tinatala ni Pablo sila doon. Binabalik ni Pablo sila doon sa gospel. Na ito dapat ang malaman nila. Sabi sa verse 14, at pinuhay ng Diyos ang Panginoon at bubuhayin din tayo sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Bodily resurrection po ang tinutukoy dito. The Lord is for the body. Kung paanong binuhay si Jesus mula sa mga patay at hindi na natiling kaluluwa lang, tayo rin po ay bubuhayin muli.
Hindi po tayo mananatiling kaluluwa lang. Dinisenyo po tayo ng Diyos na may katawan. Kapag sinabi ni Paul na God will destroy our body, ibig sabihin, itong katawan natin ngayon ay masisira ito. Pero isang araw, magkakaroon tayo ng glorified body. Then, mamumuhay tayo na kasama natin ng Diyos. At ang ikalawa, in verse 15, na pinapaalala ni Pablo, our union with Christ. Sabi niya, hindi ba ninyo alam na ang inyong mga katawan ay mga bahagi ng katawan ni Kristo? Kukunin ko ba ang bahagi ng katawan ni Kristo upang gawing bahagi ng katawan ng isang babaeng nagbebenta ng aliw? Hindi. Kay Kristo, we are united hindi lang spiritually, but also physically. Ang mag-asawa ay naging united din, hindi lang physically, but also spiritually. At ang pag-ipag-sex ng hindi pa kasal ay talagang kasalanan. Pakisabi sa katabi mo, kasalanan yun. Kaya ginamit niyang case yung, sa puntong ito yung sex with a prostitute. Verse 15, sabi niya, kukunin ko pa ang bahagi ng katawan ni Kristo upang gawing bahagi ng katawan ng isang babae nagbebenta ng aliw? Hindi. Tulad po sa marriage yan. Meron tayong exclusive relationship with Christ. Kaya po sabi sa 16 and 17, hindi ba ninyo alam na nagiging isa ang katawan ng bayarang babae at na nakikipagtalik sa kanya sapagkat sinasabi ng kasulatan, ang dalaway magiging isa, ang nakikipag-isa sa Panginoon ay nakikipag-isa sa kanya sa Espiritu. Na ginamit po niya yung salitang join. 2 beses po yan. Ibig mong sabihin nito ay cleave, glue, hold fast. Sabihin, dikit na dikit at hindi dapat paghiwalayin. Hindi ba ninyo alam na nagiging isa ang katawan ng bayarang babae at nakipagtalik sa kanya? Sapagkat sinasabi po sa kasulatan, ang dalaway magiging isa. Ang nakikipag-isa sa Panginoon ay nakikipag-isa sa kanya sa Espiritu. Now, yung hindi po masisirang intimacy sa pag-aasawa ay reflection po ng hindi masisirang intimacy na mayroong tayo po kay Jesus. Ang pisikal na pagpapalagayan loob po sa pag-aasawa ay isa pong refleksyon ng espiritual na pakipagkaibigan po kay Jesus. At malalabanan mo ang adultery kung iisipin mong mabuti ang tunay na meaning ng marriage. Malalabanan mo ang sexual sins kung iisipin mo ang totoong relasyon mo with Christ. Sabi mo sa katabi mo, may relasyon ka kay Kristo. At intindihin mong mabuti yan. Kristyan ka. May Kristo ka. Na ikatlong pinapaalala sa atin ng mahalagang doktrinang nakasentro kay Kristo. Number 3, yung sa verse 19, communion with Christ. Di ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at ipinagkaloob ng Diyos sa inyo? Na kapag sinabi ni Lord na hindi dapat ang sex outside marriage tapos wala ka pa namang asawa o kung meron man at sinasabi mo, hindi ka namang, o kaya sinasabi mo na may asawa ka nga pero hindi ka masaya sa asawa mo, parang bigat nun, no? May asawa ka pero hindi ka masaya sa asawa mo. Oh, mga mister. Masaya ba kayo sa asawa ninyo? Amen! Amen. Kapag ang pakiramdam mo na hindi ka masaya sa asawa mo, feeling mo para kang pinagkaitan ng Diyos. Para kang pinagkaitan ng mabuting bagay, no? Akala mo, isipin mo siguro, madamot ang Diyos. Binigyan nga ako ng asawa, di mo na ako masaya dito. Akala, ano ba? Akala mo pinahirapan ka ng Diyos?
Sino may problema? Ang Diyos ba o ikaw? Eh bakit yan ang kinasama mo? Masasabi mo hindi ka masaya. Naku, isang araw baka tayo mga couples, usap tayo. Ha? Parang seminar lang. Usapang ano lang, para bang kapihan lang. Pwede ano? Magkaroon tayo ng ganon, mga couples. Hindi couples night ha. Sermon and nights. Sermon lang po kayo. Usap lang tayo. Now, if you are a Christian, ito tandaan mo, ikaw na mister, ikaw na mismo misis. Kasi meron din mga misis hindi masaya sa asawa nila eh. Totoo. Nagsisisi, bakit si mister ang napangasawa niya? Bakit hindi yung isang nanliligaw sa kanya dati? No? Parang sising-sisi, no? Eh, ba't kayo kinasal? Now, kung ikaw ay Kristiyano na, binigyan ka ng Diyos ng best gift. Amen. At iyon ay nasa iyo, yung Holy Spirit. Right. Kala mo, asawa mo, no? Yung Holy Spirit ang best gift na binigay ng Diyos sa iyo. Amen. Isa sa 3 persona. Kasi sabi po dito, ang katawan natin ay templo ng Holy Spirit. Isipin mo yan. Kasama mo ang Diyos. Amen. At higit pa riyan, nasa loob mo ang Diyos. Kaya bakit ka nagtatago? Bakit mo tinatago yung kasalanan? Bakit tinatago mo kay pastor? Kasama mo ang Diyos. Si pastor, di mo kasama palagi. Correct. Pero ang Diyos, kasama mo palagi. Amen. Ang loloko ka pa ba? Magtatago ka pa ba? Papatuloy ka pa ba sa kasalanan? Kasama mo ang Diyos. Anong gusto mo? Sirain ka ng Diyos? Now, doon po sa templo po ng mga Hudyo o sa mga Jewish people, ang dapat pong sacrifice lang ay yung acceptable na lamb o yung ibang hayop na yun, kung yung iniutos ng Panginoon. At hindi po pwedeng ihandog doon bilang sacrifice offering yung baboy. Kaya nung time po ng Gentiles, during 400 years of silence, kapagitan po ng, siguro ng Old Testament at saka New Testament po yung pangyayari yun, meron po ang pangalang, ang hari ay Gentile king na ang pangalan ay si Antiochus. Sa ano lang po yan, sa history lang po yan. Wala po yan sa Bible ninyo. Ito raw po si King Antiochus ay nag-offer ng baboy doon sa templo. Nang mag-offer siya doon, nagkaroon po ng revolution dahil sa ginawa niya. Kasi po, paglapastangan yung ginawa niyang yon na hindi dapat gawin. Hindi baboy ang i-offer sa templo. Na kapag binaboy mo ang katawan mo, binababoy mo rin ang Diyos na nasa iyo. Dapat maging masigasig po tayo tulad po ni Jesus. Na itinaboy po niya yung mga nambaboy doon sa templo nung panahon niya. Kasi ang templo ay house of prayer. A house for communion with God. Ang katawan din po natin ay for communion with God, for glorifying God. Amen. Ito po ang ating mga mata ay para makita po ang mga kaluwalhatian ni Kristo. Amen. Nakikinig kayo mabuti? Itong mata po natin ay para makita po natin ang kaluwalhatian ng Panginoon. Amen. Hindi yung mga kahubaran at porno. Right. Sabi ko sa inyo, sermon series ito eh. Talagang tatamaan ano. Kaya sermon na ng marami sa atin eh. At itong ating kamay ay para po sa paglilingkod sa ating Diyos at sa iba. At hindi po para sa kasiyahan sa sarili. At itong bibig natin ay para po sa pagpupuri po sa Diyos. Amen.
Hindi para makipaghalikan ka sa ibang tao na hindi mo naman asawa. At itong katawan po natin ito ay para sa Panginoon. Amen. Ang ikaapat na pinapaalala po sa atin ng mahalagang doktrinang nakasentro kay Kristo ay ito na sa 19 and 20, our redemption by Christ. Sabi nga, sa pangalawang pangusap na doon sa verse 19, hindi ninyo pag-aari ang inyong katawan, sapagkat binili na kayo sa isang halaga. Kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. Now, yung salitang binili sa Greek word po ay galing po sa salitang agorazo. Ito po ay market language. Ang tinutukoy ay yung nasa slave market. Na dati kang alipin ng kasalanan, ngayon, binili ka na. Pinalaya ka na. Tulad po ni Gomer, na asawa po ni Hosea, na yung babae nagtaksil kay Prophet Hosea. Ito po, siya po ay naalipin, nagdusa, pero di siya pinabayaan. Tinubos siya, pinalaya, para itong si Gomer ay bumalik kay Hosea. Tayo po ay binili. Tinubos na mahalagang dugo ni Jesus. Malaya na tayo. Amen. Malaya tayo pero hindi para gawin ko ano ang gusto mo. Malaya ka na, go and sin no more. Hindi yung malaya ka na, go and Sin more. sin more. Thank you. Hindi ko maalala. Balik ko sa sin pa more. Malaya na eh. Pinalaya na raw, ligtas na. Okay, sige, sin pa more. Hindi po ganon. Now, kung nakakalimutan mo kung sino ka, yung identity mo kay Christ, alalahanin mo, ano ba yung ginawa ni Kristo para sa iyo? Ano ba yung ginawa niya? Huwag ka magkaroon ng gospel amnesia. Sabi nga sa verse 11, you were washed, you were sanctified, you were justified in the name of the Lord Jesus Christ and by the Spirit of our God. Now, in application, ano ang sinasabi sa atin ano ba ang sinasabi ng Diyos sa atin ngayon? Ano ba sinasabi? Dito sa pinag-aralan natin ito. Bari mo, daming sermon, ano? Daming pagalit, daming paalala. Baka iba sa atin nasaktan na. Pero hindi ko po layunin nasaktan kayo. O tusukin ng kutsilyo yung puso ninyo. Parang kanta na yata na pinaksak mo, pinaningatilyo. Hindi po ganun ang aking layunin. Ang layunin po ng sermon na ito, sa 1 Corinthians chapter 6, ay para iayos po tayo. Amen. Ibalik yung ating isip sa gospel, sa identity natin bilang isang Kristiyano. Sino ka ba sa harap ni Kristo? At ano na ba ngayon ang nasa loob mo? Sino ba yung nakatira dyan? Hindi ba at ang ating Diyos, ang ating banal na Espiritu? So ano ang sinasabi sa atin ng Panginoon ngayon? Ang sinasabi sa atin ay layuan ang kasalanan. Paalala mo sa katabi mo, layuan daw ang kasalanan. Especially, itong sexual sins. At gamitin ang katawan natin for His glory. Bakit? Kasi pag-aari na po tayo ng Diyos. We are the Lord's possession. Sabi nga, hindi nyo na pag-aari yung katawan nyo. Pag-aari na ng Diyos yan. At nakakabit dito yung ilang pang mahalagang gospel truth na dapat po nating tandaan. Habang tayo ay nakikipaglaban against sexual sins. Now, kung may relasyon ka sa isang unbeliever, pagpikid mo sandali ang katabi mo. Baka meron kang ano, ha? Ha? Na unbeliever, ha?
Maayos ka. Na-confirm nyo na ba yung boyfriend ng ADD? Confirm. Confirm na. Wala na. Kaya pag-break na. Masaya na siya ngayon eh. Nag-break na siya. May bago daw. Oh. Bantayan nyo kung sino. At kung engaged ka sa premarital sex, kung may relasyon ka ngayon na hindi mo asawa, kung addict ka pa rin sa porno, may kalaswaan dyan sa isip mo, tigilan mo na ang kasalanan yan. Tigilan mo na. Layon mo ang kasalanang umaalipin sa iyo at lumapit ka kay Kristo. Amen. Siya lang ang lagi mong iisipin, si Kristo lang. Dahil wala nang makahihigit pa kay Kristo. Kung ang isip mo, ang laman ay si Kristo, hindi ka mag-iisip ng kalaswaan. Ang buhay po natin ay dahil po sa Kanya. Ang buhay po natin ngayon ay para sa Kanya. Ang buhay po natin ay ang makasama siya forever and ever. At isang araw, darating ang araw na yon, sex will be no more. Yes. Ha? Sexual sins will be no more. And all we have is Christ, and He is more than enough for us, for all of us.